pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programa Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po ang inyong lingkod, si Terry Alpa, ay bumabati po sa ating mga followers and viewers. Kayo po'y nakikinig dito po sa programa Buhay OFW ngayon. I-click nyo lang po ang DWDD AFP Radio, likes, follow, and share para po naman makapakinig kayo ng balita tungkol sa ating mga kasundaluhan, siyempre tungkol po sa peace and order situation ng ating bansa na lagi po ang ating mga sundalo ang nakaagapay. Okay, hello po sa ating mga bantay at kasangga ng OFW International. At si Founder Albert Gonzon ay very busy. Marami po siyang inaasikasong pagpapahagi ng mga lupa para sa mga BK members. So, ngayon po ay ating pong tatalakayin ay tara na sa Quezon City. Ayan po. Dito po sa Quezon City ay napakaraming lugar na magaganda na maaari nating basahin, puntahan po, dalawin, at syempre, yung dating Balara na narinig nyo nung araw pa nandyan, naging na po siya ngayon, Balara Filters Park, yan po, lagi po dyan na may QC Night Market, ayan. At syempre, ang ating pong Mayor Joy, ayan, hello po, Mayor Joy Belmonte, congratulations po sa inyo pong mga accomplishment dyan po sa lungsod ng Quezon. Natutuwa po ang mga constituent po ng lungsod ng Quezon dahil napakarami na magagandang pasyalan. Tangkilikin nyo po at siyempre bilang suporta po ni Mayor sa mga maliliit na mga o negosyo ay meron po siya palaging mga fair, food fair. Diyan po punta lang po kayo sa Quezon City Hall, sa munisipyo, napakarami pong uri ng mga pagkain na makikita niyo po dyan. Siyempre po, yun po ay suporta po ng ating mahal na Mayor Joy sa mga tindera, yung mga maliliit lang po na tindera natin, talagang tinutulungan pa. At ang mga nangyari din po, ay panuurin po natin yung pagdalaw po kamakailan lamang ng ating magandang Mayor Joy Belmonte. Yung kasi po, di ba, nagpasko, syempre malungkot yung mga maglilitsyon, kala nila Pasko mawawalan sila ng business, pero hindi po sila pinabayaan ng ating mahal na Mayor dahil bago po dumating ang Pasko pinuntahan po niya at pinalinis po itong lugar na ito ng Lechon Capital of the Philippines. Ito po yung sa May Laloma. Kaya garantisado na pong malinis, ligtas, at dekalidad ang mga lechon na inyong inihanda ng nakaraang Pasko at bagong taon. Okay, panoorin po natin yung video ni Mayora, kung saan po siya ay nagpupunta talaga personal para po batiin yung kanyang mga kababayan natin dito sa lungsod ng Quezon. Panoorin po natin. This is Quezon City, bold, inclusive, and living the future. A city that dares to dream bigger, do better, and deliver more every single day. With unwavering leadership and an economy that never stops growing, Quezon City is creating more opportunities and building more impact for every Q citizen. Through QC e-Services, housing 31 online systems that deliver over 130 citizen services built on transparency, efficiency, and accessibility. From ease of doing business and
and capital assistance programs that open more jobs, to health and social services that create more pathways, to participatory budgeting that listens to more empowered voices from nearly 6,000 civil society groups that actively shape the city's progress. QC breeds good governance in every corner. Through its very own Quezon City University, the city is cultivating the next generation of innovators and professionals. With programs in business, technology, and engineering, producing highly employable graduates, we ensure that the city's growth is powered by people who are more prepared, more capable, more inspired. Because building a business-friendly city begins with building its people. From sari-sari stores to startups to large corporations, Quezon City powers jobs and lasting livelihoods. Through Pangkabuhayan QC, Q Certified, accessible for PWDs, and with new ventures in halal trade, tourism, and investment, more lives are thriving with sustainable income and shared success. The No Woman Left Behind program stands as a testament that even people deprived of liberty still have more chances to grow. Our first LGU-led MSME Week brought together thousands of participants and exhibitors, turning mentorship and collaboration into momentum for growth. With 34 IT parks, 103 top corporations, 200 plus major investors, and thousands of SMEs, Quezon City continues to attract more capital, more innovation, more creativity, and more talent, connecting today's strengths with tomorrow's industries. With a QC Investors Portal, a revised incentives code, and global investment roadshows, the city also opens up more doors for growth, building a business environment where opportunities thrive. Beyond the numbers, Quezon City celebrates life, movement, and creativity because here, there's always more to explore. From the lively dining districts of Morato and Maginhawa, to its green parks and cultural landmarks, tourism and enterprise thrive side by side, transforming the city into a dynamic hub of wellness, sustainability, and community. Recognized nationally for tourism excellence, Quezon City is a Hall of Famer for Best International Event Hosting with Q Cinema, and Grand Winner for Best Tourism Event with a Feast of Our Lady of La Naval, alongside multiple citations for outstanding tourism initiatives. From expos and travel fairs to the LGBTQIA+ Business Summit that gives QC more pride, the revitalized Kamuning Textile Market, and the pioneering QC Screen Commission with its very own one-stop shop filming permit system, the city leads as the hub of the Philippine creative economy. A pioneer of the Safe Seal certification, QC puts worker safety and dignity first, promoting ethical, inclusive, and responsible tourism that builds traveler trust and local pride. Through strong public-private partnerships, QC leads in eco-bridges, electric buses, and flood-ready infrastructure, ensuring development that protects both people and the planet. With our data-driven risk mapping, QC builds more resilient communities, safeguarding lives, livelihood, and strengthening systems for the most vulnerable. And with 47.77 square kilometers of green spaces and 355 developed parks, Quezon City is more livable. A city that breathes, connects, and thrives. The most digitized city. The most competitive, highly urbanized city. The most business-friendly city for 3 consecutive years. A champion of transparency
inclusion, efficiency, and good governance, delivering more reasons to trust Quezon City. The city that continues to set the gold standard for local governance and economic leadership. A city recognized for its excellence and one that continues to raise the bar year after year. Quezon City is more than a place. It's a promise. With innovation, good governance, and people-powered growth, Quezon City delivers more for every Filipino. Truly, a city for all. Welcome to our elevated promenade. We are now inaugurating it. So everyone, pwede na kayong pumunta rito. At pwede kayong dumaan mula sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. And you can cross through here. At bababa na kayo sa Quezon Memorial Circle. Okay? Tagal-tagal natin hinintay itong project. Sa ngayon, pinapa-establish muna natin yung mga halaman. It will be really, really green. Everything will crawl with green. And then, ang ganda po ng ambience dito sa taas. Maganda po pang date. Maganda po pang kayong dadaan lang. Welcome to Quezon City, the film city of the Philippines. Nakakakilig pala sabihin yon. Quezon City, the film city of the Philippines. Of course, all of these began with our very own Q Cinema. This year, our film festival, Our Baby, turns 13. It is now a teenager. As one of the first cities in Southeast Asia to earn this distinction, alongside Ho Chi Minh City in Vietnam, we see this as proof of our city's long-standing commitment to creativity, innovation, and progress in the Filipino film industry. Ito ay pagkilala sa pagsisikap ng bawat filmmaker, production crew, at ng bawat manonood sa ating lungsod. And we embrace our stand as the film city. We are driven as ever to fulfill QC's full transformation as a thriving creative economy. We are so proud that we have grown a formidable platform for outstanding filmmaking, drawing entries and audiences from different parts of the world and pushing the boundaries of storytelling. Through our film festival, we are giving filmmakers and creatives the space to explore possibilities and redefine conventions. Our film festival has been a champion for independent Filipino filmmakers who have new and bold stories to tell. Since 2012, Q Cinema has produced and co-produced 49 full-length features, 56 short films, and 10 documentaries. Bawat obra ay may lalim, malawak at may puso. Higit sa lahat, sumasalamin ang mga ito sa mga realidad na maaaring iba sa ating nakagisnan, sa mga kwento at kultura na taliwas sa nakasanayan, at sa mga pananaw na nag-iimbita sa atin na mag-isip at mag-usisa. Ako si Mayor Joy Belmonte, po tayo paso. The Quezon City government has embraced this mission, declaring the city as the anti-osaic hub of the Philippines. Our policies are anchored on our anti-osaic ordinance, which penalizes all forms of online sexual abuse and exploitation, while ensuring proper interventions for child victims. To make this happen, we work with a village of advocates, which includes civil society organizations, our barangays and sangguniang kabataang officials, our barangay councils for the protection of children, national government counterparts, our local police, and even our prosecutors and family courts. We strengthen our various programs to support our children in the face of the threat of asylum. Our Social Services Development Department
leads our efforts to extend the necessary interventions for child victims, which include psychosocial and educational support, livelihood for their families, among many others. We also intensify the promotion of our helpline number, putting 122 on all our learning kits for our public school students para alam ng mga batang Q-citizen kung kanino sila tatawag kung may emergency o nasa gitna sila ng iba't ibang mga tangani. We launched the QC Seal, which stands for Quezon City Stops All Forms of Exploitation, securing the commitment of the hospitality industry in keeping vulnerable sectors safe. Through our partnership with BLDT and SMART, over 1,000 young Q-citizens have learned how to keep their data safe, spot manipulation, and behave responsibly online. With our recent designation as a UNESCO Pilot Media and Information Literacy City, we are strengthening our commitment to build our children's resilience in the digital space. Our children deserve to grow up in a world where their devices open doors to learning, not to predators. Where the internet is a tool for their growth, not for exploitation. Together, let us achieve an OSAIC-free future for the next generation. The Quezon City government stands with you in this cause. Ang layunin po natin dito ay magkaroon ng pangkabuhayan para kahit pa paano makatulong sa pagpapalabas at pagpapalaki ng iyong anak. Good luck sa atin at sana umasenso tayo lahat. Sana next year nandiyan na yung papasaw sa ating Christmas Bazaar. God bless you all po at kabuhay po tayo lahat. Lagi-lagi para sa bata, para sa bayan. Parenting comes with no instruction manual, and neither does governance. Pero ang malinaw sa akin, sa parehong paraan na gusto kong lumaki na maayos ang anak ko, we need to do everything for our city's children. Kaya sa loob ng higit isang dekada, nakatutok na tayo sa pagbuo ng mas makabatang lungsod. Bilang Vice Mayor, pinangunahan ko ang pagpasa ng Quezon City Children's Code, isang landmark ordinance kung saan nakaangkla lahat ng ating pagkilos para sa kapakanan ng mga bata dito sa Quezon City. At ngayon, bilang alkalde, I'm committed to ensuring that each child can thrive in our city from birth to growth. Mga kapwa ko yung citizens, the city government commits to do everything it can to build a better future for our city. Pero sabi nga, it takes a village to raise our children, and it will take that same village to protect them from the changing world. Ang panawagan ko sa mga magulang, puro mga pamilya at komunidad, sama-sama po tayong kumilos at manindigan para tuparin ang pangakong ito. At sa ating mga batang citizens, mag-aral na maigi, maging mabuti sa kapwa, tama na ang pagpupuli sa mga kaklase, tama na rin ang kaka-cellphone. Habang nandito ko, makakaasa kayo na dito sa QC kasama ang kabataan sa pagpundan. Kalaban talaga natin, hindi po yung sakit na HIV, kundi yung diskriminasyon at stigma. So I would like to repeat, stigma and discrimination against persons living with HIV, yan ang tunay na kalaban natin and not the virus. Ngayong World AIDS Day, ang aking pakiusap, let us continue to be advocates of the inclusivity we have fought so hard for in our city. Ang ibig sabihin, sa bawat galaw, bilang bahagi ng pamalang lungsod, magpakita tayo lagi ng malasakit at kabutihang loob. Remember that when we treat our people with kindness, with respect,
and with dignity, we can change how they feel about themselves and make healing and solutions easier to reach for. We are proud that Quezon City rises above this challenge. Gaya ng nakagawian, base sa science at data ang ating approach. Pero higit pa doon, nakaangkla ang lahat sa malasakit at sa pangako na gawing mas inklusibo ang ating lungsod sa lahat ng posibleng paraan. In 2019, we launched the Zero at 2030 campaign. This is our local campaign na ating pong inisip at binuo as a proactive response to the growing number of cases. Our goal is very clear: to achieve zero transmission, zero HIV-related deaths, and zero discrimination against persons with HIV and AIDS by the year 2030. HIV, ulitin ko, is a health issue, stigma and discrimination. That is a societal issue. And kung kayo po ay nagdi-discriminate or nagsistigmatize, ang problema po ay tayo, hindi po ang taong may HIV. Tayo po yon kung tayo ang nagdi-discriminate. I hope that you will continue supporting our cause, not just through your official duties, but through the compassion you show every day. There is no shame. There should be no stigma. There should be no judgment. There should be no discrimination. Mga Q citizens, mga kawani ng pamahalaan, are we okay not to judge one another? Okay po ba sa atin? No judgment sa ating kapwa. Only love, only compassion, only caring. What makes your lechon special compared to the other lechon here in La Loma? Siguro depende kung paano i-process. Kasi same lang naman kami ng supplier, same din po kami ng ng procedure, pero hindi ko alam kung may mga secret ingredients, kanya-kanya pong lechon na may kanya-kanyang secret ingredients. Po kasi ma'am sigurado bagong luto lang. Okay, fresh na fresh. Fresh po. Ayan. Ano yan? Talagang yung mga lemongrass po, mga spices po niya meron din. Pero yung number one po namin sarsa. So sa bawat lechon na bibilihin ko dito, may kasamang yakap. Opo. Yakap. May dagdag po kami ng dinuguan, saka Oh. atsara. Ano. Wow! So if you buy your lechon here in Mang Tomas, may libreng atsara, may libreng dinuguan pa. Ang dami-daming libre. Kaya to ha, maganda ang product, naka-seal, great packaging, pwedeng bilhin, pampasalubong, pangregalo ngayong Pasko, at libre siya kapag bumili kayo ng lechon dito kay Kaloy at Tikams, no? At nagbibigay ka ng discount. So, negotiable. So, ibig sabihin nun, yung presyo, pag sabi na pa, medyo mahal, pwede ninyong ibaba. Ibababa ng po. Oo, so, pwede tawad dito kay Jomar. Ayan. So, pwede rin magtumawa dito kay Jomar. Depende rin po sa mga budgets natin. No? Nagbibigay ka ba ng mga discounts sa mga customers mo? Nag-deliver naman. At nagde-deliver din kayo. So, pag cash on delivery ba, pwede? Pwede po. Pwede yan. At saka GCash, pwede rin. Pwede. May credit card, hindi pwede. Wala pa. Pwede po bank card? Back transfer, pwede din. Meron din delivery service. So, yun ang gusto kong tanungin. Kung Hindi rin po kami cash on delivery. So, pwede rin cash on delivery. Pwede bang magbayad ng GCash? Lahat ng uri ng pagbabayad, cash on delivery, GCash, pwede. Nandito na tayo sa ending, katapusan ng ating tour ng La Loma Lechoneros. So now, I'm so happy to announce, bukas na ang La Loma, malinis na, wala ng ASF dito. Lahat ng mga baboy at iba't ibang products ay maayos, masarap, malinamnam, at perfect for your Christmas and other holiday needs. No? So, inaanyayahan ko po kayong lahat, punta na sa La Loma. Ang dami-daming choices. Pero katulad nga ng na-discover natin, ang bawat lechonan na ito, kala natin pare-pareho lang, iba-iba pala. Kasi some of them have recipes passed down from generation to generation. At special ang mga sangkap, kakaiba ang mga halo, iba-iba rin ang mga proseso nila. So every lechonan has products that taste very, very different. So see you here. And since iniikot rin lang natin ang ating city, ngayong Pasko, saan nyo pa gustong pumunta? Kasama ko. Comment below.
Okay, back to you guys. Ayan, napanood nyo ang ating masipag na mayor kung saan po ay talagang nilalapit niya ang kanyang sarili sa mga taong tagilunsod ng Quezon. Niyakap niya, binabati niya, at syempre lahat po ng magagandang lugar pinupuntahan niya para i-promote. Yan po yung napanood nyo sa video. Palakpakan po natin, Mayor Joy Belmonte. Okay, ngayon naman po ay tungo tayo sa balitang OFW. So, ating mga OFW, napanood nyo po pag kayo po ay nagbakasyon, puntahan niyo po yung mga pinakita natin sa video with Mayor Joy Belmonte. Number 1 na pupuntahan niyo ang Circle. Napakaganda po niyan. Nilagyan na po yan ng, ang tawag doon, yung esplanade ba yun? Na tumatawid papuntang wildlife, hindi po kayo tatawid sa ibaba. Yung pong tatawiran niyo patawid doon, napakagandang part din. Masarap magpahinga at saka po malamig, ang ganda ng ilaw, ang ganda. Yung fountain, hinahanap po natin mga kababayan. Tagalunsod, gusto na ibalik po yung fountain na nandoon na tinanggal. Siguro ay may plano, ano po. So, ayan po, tara na sa Quezon City. Congratulations po. Okay, ngayon naman po ay mag-ano tayo ng balitang OFW, no? Siyempre, nakaraan, Pasko, New Year, marami pong umuwi, at syempre, marami ulit babalik. So, pag-usapan natin yung nakaugalian na po ng mga Pilipino na napakaraming pasalubong. Hindi na po magkandadala sa hand-carry, pati sa check-in baggage. Mahigpit pa naman po ngayon. Pag allowed lang po kayo ng 20. Pag allowed naman po kayo ng 7 kilos hand carry, yun lang po. Kasi po, 1 kilo lang po ang inyong ma-excess, ang mahal po ng bayad. Kaya para po maiwasan yung abala, timbangin yung mabuti ang inyong mga bagahe at huwag na pong doon pa kayo magbubukas ng maleta para bawasan dahil hindi nyo makayanang bayaran. Mas mahirap yon. So ako, ilang beses ko na-experience yung ganyan, sobra-sobra ako talaga magbitbit. At alam nyo, kasi tayong mga Pilipino, gusto natin pasayahin natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya sa pamagitan ng mga pasalubong. So, nangyari po sa akin yan, Emirates Airline, bukod pa po doon sa chinekin baggage ko na punong-puno na po ng kung ano-ano, meron pa po akong hand carry na hindi magkandadala, may cookies, may chocolates, at saka that time, na-excess, ayaw nang papasukin yung aking hand carry. Sobra na daw. Mabuti na lang po merong mag-asawa na nakita at kinuha po nila yung isa kong bitbit at ipinasok nila kasi wala naman silang dala. Kaya laki pa sa salamat ko po doon sa mag-asawa na yun. Doktor po sila, hindi ko lang nakuha yung kanilang pangalan dahil nagmadali na rin. So, yun. So, kung hindi ako natulungan ng ating mga kapwa, mga kababayan, malamang nasayang po yung isang bag ng chocolates and cookies. Sayang po kung hindi po ako natulungan. Saka, thank you po talaga sa mga Pilipinong ganyan na may magandang puso na makita nilang in trouble ang kanilang kababayan dahil nag-excess, hindi magkandadala, ay nagpisintang tumulong. Ayan, palakpakan po natin yung mag-asawa pong doktor po yun. Kasabay po natin na umuwi ng nakaraan ng bakasyon natin sa Dubai. Kaya yan po ay tip ko na po sa inyong mga OFWs. Magbabalik pa yan o paalis na. Marami pa rin bit-bit, pabalik, ang dami pa rin. Ito po ang ating kaalaman. Maraming pasalubong ang bawal i-hand carry sa eroplano. Yan, number 1 yan. Kahit gaano pa ka-special, bago ka mag-impake, siguraduhin mong safe at allowed ang mga dala mo. Ayan ang number 1. So, ang number 1 is liquid items. Katulad po ng mga pabango, kung ano man po yan, shampoo, lotion, oil, perfume, alak. Yan po yung mga liquid items na ang tip po natin kung kayo po ay magdadala niyan, kailangan po ay 100 ml per container lang po sa hand carry. Mas okay sa check.
check-in luggage nyo na lang po ipasabay o ilagay. Ayan, number 1 po yan. Siyempre, ang ating pong number 2 is flammable or combustible items. Ito po yung madaling masunog, madaling mag-spark o ano paman. Katulad po ng lighter, aerosol spray, gas canisters. Yang pong mga yan, bumili na lang po kayo pagdating sa inyong destinasyon. Tiyak naman po na available po yan, di ba? At ang number 3 po, yung matutulis o mabibigat na tools. Katulad po ng gunting, kutsilyo, multi-tools. Yan po ay ilagay nyo na lang po sa check-in baggage. Ayun. Okay, ang number 4 naman po ay explosive or hazardous items. Katulad po ng fireworks, ammunition, chemical. Dapat po yan ay strictly po prohibited kahit po sa check-in baggage. Huwag po kayo magkamaling magdala po yan. Ang panglima, ito importante daw ang mga Pinoy po mahilig po rito. Ang pagkain madaling masira, dinadala. Katulad po ng fresh meat, isda, dairy chocolates na madaling matunaw. Ilagay po yan sa check-in baggage at i-vacuum seal ninyo. At ang number 6, ito po pinakamatindi, controlled o prescription drugs. Magdala po kayo ng reseta kung kailangan para dun sa inyong mga gamot na dadalhin sa hand carry. Ayan, para alam po na hindi dangerous drugs ang inyong dala, kundi pang medication nyo lang or maintenance. Ang ikapito ay oversized item, yung mga lalaki na lalagyan, malalaking bag o items na lampas sa carry-on size. I-check in nyo na lang po ito at ipadala nyo via courier. Ang pinakahuli po, ang pasalubong. Yan yung paborito natin. Ang pasalubong po ay simbolo ng pagmamahal, kaya siguraduhin ligtas, legal at hassle-free ang biyahe ninyo. Ayan. Sana po ay maganda po ang inyong napulot dito po sa atin na tinatalakay, dahil po talagang ang mga Pilipino pagdating po sa pasalubong para sa pamilya, kahit magkanda hirap sa pagdadala, madalan lang ang kanilang mga mahal sa buhay at maging masaya. Ayan. Okay, ayan, sa mga maleta, no? Siguraduhin nyo rin po ang inyong maleta matibay. Kasi one time, may nakasabay akong 2 babae. Aba, nung pilit sinasara o pilit binubuksan ang kanya maleta, ito po ay nasira ang zipper. So, nung masira po ang zipper, flight na po nila, hindi po malaman kung paanong ibabalik dahil sira na po yung zipper. Kaya may mga nag-suggest na pabalutan na lang niya, paikutan niya ng plastic, ganon. Pero talaga napaka-hassle po yung nangyaring ganon sa kanya. Ayan. Diba, iwas na lang po sa ganon, ganong bagay. So, tayo po ay, pag nagpo-flight po tayo, yan ang ating mga sinisiguro na tayo po ay masusunod po natin yung mga bagay na yan, diba? Importante po yan. Okay. So, ngayon naman po ay magtalakay po tayo ng mga buhay o sakripisyo ng mga OFW. Ito po yung istorya ng isang ina na tiniis niya na hindi umuwi ng 10 taon para makapag-ipon, at syempre napapaiyak siya nang makita ang kanyang anak na naka-uniforme na bilang piloto sa eroplanong sinakyan niya. Yun po yung kanyang istorya. Hindi niya po, umuwi po siya after 10 years. Hindi niya po akalain yung sinakyan niyang eroplano, yung po mismong anak niya na pinag-aral niya ng 10 taon bilang piloto. Hindi po sila nagkita. Ito nga po yung istorya ni Aling Nena. Siya po ay, sabi nga, hinihingal habang hinihila ang kanyang hand carry sa loob ng Ninoy Aquino International Airport.
siya po ay galing sa Riyadh, doon po siya nagtatrabaho, 10 taon, bilang domestic helper. So sa loob ng panahon yun, hindi siya umuwi kahit isang beses. 10 taon, imagine. Sabi niya, sayang ang pamasahe. Lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, ipapadala ko na lang ang pang-tuition ko kay JJ. Si JJ po yung kanyang anak. Naalala niya ang anak niyang si JJ, nung high school pa lang ito, nung umalis siya, imagine, high school pa lang. Tapos nga, ngayon, 25 anyos na, sa video ko lang sila nakikitang mag-ina. Nakikita niya paano lumaki ang anak sa screen ng cellphone. Yan lang, kainaman po ng high-tech tayo. Kaya nga po, buhay OFW ngayon. Ibang-iba sa buhay OFW noon. Noon, totally homesick, walang video call, tape recorder lang po. Bago makarating po yung message, boses ng inyong mahal sa buhay, tape recorder, it takes months. Yung letter naman po, ganun din po, months. Iiyak ka na lang, merong nawala sa pamilya. Hindi mo malalaman agad, kundi ite-telegraph pa yan o telefax na tinatawag. So, yun yung buhay OFW ngayon. So, si Nanay Nena ay hindi na homesick kasi po nag-uusap sila ng kanyang anak sa cellphone. Sabi nga, pag-graduate daw ng high school hanggang sa pagtatapos ng kolehiyo, yan po. At ang pangarap po ni JJ na maging piloto, yan po ang pinagtiisan ng kanyang ina na si Aling Nena. Sabi nga, lahat daw ng sahod ni Aling Nena kulang pa. Nag-overtime pa siya, naglalaba sa ibang amo tuwing day off at nagtitiis kumain ng noodles para lang mapadala ang pang-tuition ng kanyang anak na kumukuha ng kurso na bilang piloto. Ayan. Pero dumating na po ang sandali na kailangan niya na mag-for good. Siyempre, 10 years, siya nagkakaedad, hindi na ganun kalakas. So, ang nangyari, umuwi na po siya. Ang pag-uwi niya po siya ay matanda na, masakit na ang likod at kulubot na ang balat. Yan po. At nung sumakay po siya sa eroplano, dahil economy class lang, siksikan. Umupo lang po siya sa seat number 42A. Sa may bintana yon at pumikit si Aling Nena. Sabi niya, salamat po Lord. Bulong niya kahit pagod, nakatapos din. Yun ang at biglang tumunog ang PA system ng eroplano. At nagsalita ang isang boses. Ang sabi po, good afternoon ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to flight PR 102 bound for Manila. Aba, biglang napadilat si Aling Nena kasi pamilyar ang boses niya. Parang narinig na niya o dati kinabahan siya. Sabi pa, we expect a smooth flight today, but before we take off, I want to make special announcement. Yun po ang sinabi ng boses na nagsasalita na siya po ay pilot siguro po. Ang sabi niya, medyo garagal ang boses ni Kapitan. I have a very special passenger on board today. She's seated at 42A. Nanlaki po ang mata ni Aling Nena kasi 42A siya, yun. Nagtinginan sa kanya mga katabi niya. At 10 years ago, she left the Philippines to work as a maid. Nag-scrub po siya ng floor, nagwash ng dishes, nag-alaga ng mga bata na anak ng iba. So, hindi siya nakapag-spend ng kanyang panahon sa kanyang anak dahil kailangan niya ng pera para maipadala sa kanyang aviation school. At doon po, nagsimula na pong tumulo ang luha ni Aling Nena. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Sabi niya, she didn't come home for a decade because she wanted to save every pesos for my dream. Yun po ang sabi ng boses ng isang pilot. Today is the first time she is coming home after 10 years and today is also my first flight as a captain. Di ba? Ang saya. At yun nga po, bumukas na po ang pinto ng cockpit. Lumabas ang isang matangkad na lalaki, naka-uniforme ng piloto, puting polo, itim na korbata at sa balikat niya ay may 4 na guhit ng ginto. Siya po ay captain. Naglakad siya sa aisle, pumunta sa likod,
Lahat ng pasahero ay nakatingin. Pagdating sa row 42, minto ang kapitan. Tinanggal niya ang kanyang sombrero, yung kanyang cap, yumuko siya at lumuhod sa harap ni Aling Nena. Sabi niya, "Ma," sabi ng anak, "JJ," hagulgol ni Aling Nena, nanginginig niyang hinawakan ang mukha ng anak. "Anak ko, kapitan ka na." Yan po, sabi naman ni kapitan, "Ma, flight mo ito." Yan ang iyak ni JJ. "Pero flight ko rin ito, ako ang magpapalipad sa'yo, papauwi. Hindi ka na maglalaba, ma, ako naman ang bahala sa'yo." Yun ang sabi ng kapitan JJ, niyakap ng magpit ni Captain JJ ang kanyang ina. Nagpalakpakan po ang mga buong pasahero po ng eroplano. Napaiyak rin po ang mga flight attendant, mga nagpunas ng luha. At ang sabi, "Ladies and gentlemen," sabi ni Cap J, sa mga pasahero, habang nakakaakbay sa ina, "This is my mom, my hero," habang siya ay nakaakbay. So, sa taas ng lipad na eroplano, mas mataas ang lipad ng puso ni Aling Nena. Sulit ang 10 taong pangulila, sulit ang sakit ng likod, dahil batang iniwan niyo noon ay ngayon ay siya nang nagdadala sa kanya pabalik sa tahanang matayog at matagumpay. Yan po ang tagumpay at sakripisyo ng isang OFW na ina. Inubos ang panahon bilang kasambahay para matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Palakpakan po natin si Nanay Nena. Sana all. Sana all po ganyan ang pangarap sa kanilang mga anak at mga anak naman na talagang tinupad ang kanilang ambisyon para po sa inang naghihirap. Ayan. Sana po na nagustuhan nyo ang ating maikling kwento at marami po kayong napulot na mga magagandang ginawa at pagtsatsaga ng isang ina para sa anak at paggumpay naman ng isang anak para sa kanyang ina. Okay. So, meron na lang tayong ilang minuto, no? At siyempre, batiin na rin natin ang ating mga viewers, followers sa Qatar, Bantay Kasangga Qatar Chapter. Congratulations po, napakasipag niyo po talaga. One time gusto ko kayo makasama rito, no, para naman maibahagi niyo naman po yung inyong mga proyekto na ginagawa dyan sa Qatar. Halos lahat po yata ng mga programa para sa mga OFW ay pinasok niyo na. Okay, at maraming salamat po sa lahat ng ating followers and viewers. Thank you so much po sa ating technical side, sa inyong mga suporta, at salamat po sa ating mga kasama sa Bantay at Kasangga. Good luck po sa inyo. Enjoy nyo lang po ang mga lupang na ibabahagi sa inyo ng ating Bantay at Kasangga ng OFW International. Palakpakan po natin. Siyempre, ito na oras ng pagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Enjoy your day and stress-free life. Po si Terry Alpa, good luck and God bless everyone. Salamat.